Alright mga kabayan, Attorney Harold Roque ay may panibagong inilabas na video. So ayan guys, may matindig pasabog naman si Attorney Harold Roque. So panoorin natin ang kanyang mga pahayag. So makinig, makinig, makinig. Po natin ngayon, ang dami nagtatanong sa akin. Ngayong natanggal na si Alan Peter Cayetano as Senate President, anong mangyayari sa kanyang petisyon na hinain sa Korte Suprema? Well, unang-una po kahit naging legal na Senate President ngayon si Win Gatchalian, may issue pa rin. Sino yung mga totoong Senate President, totoong liderato mula noong di umano ay ginawa nilang acting Senate President si Win Gatchalian, no? Hanggang doon sa panahon na nakakuha nga siya ng 13 na boto. Importante po na magbigyan linaw yan. Bakit? May mga checking pinamahan. Sino ba talagang dapat ang mga pumirma sa checking yan? Unang-una, no? Pangalawa, sino ba talaga ang mga naging chairman ng committee, no? Dahil kung totoo na naging legal na chairman itong si Win Gatchalian, ibig sabihin, walang bisa yung ginanap na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Ano ang importansya niyan? Well, nagdemanda po kasi napakadaming tao laban doon sa mga Grade 18 Marines at yung kaso ng libel laban sa kanila, depende nga yan kung legal yung naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa ilalim pa ni Rodante Marcoleta, no, sa napamumuno ni Alan Peter Cayetano. At bukod pa dyan, siyempre, malaman natin, tama ba yung sinasabi ng Win Gatchalian na yung Avellino versus Cuenca ang legal na basehan nila para sila maging legal na acting Senate President at naging acting mga hindi lang acting, no? Kundi yan din yung legal na basehan kung paano at bakit nila sinasabing napalitan ni Tulfo itong si Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Now, totoo po na kinakailangan ma-resolve yung mga issue na yan. Ang problema po, ang Korte Suprema, dahil sila po ay mga walang mandato, sila ay appointed lang ng presidente, hindi gaya ng mga senador at mga congressman na pinuboto ng taong bayan, meron silang tinatawag na judicial prudence, no? Na hanggat maaari, hindi nila paghihimasukan yung mga gawain ng mga tao na mayroong mandato galing sa taong bayan. Kaya nga, may mga pagkakataon na miski dapat nagdedesisyon kaagad, hindi sila nagdedesisyon. Ito po yung nangyari doon sa nauna na nga petisyon ng final na isang public school teacher na nagsasabi na ideklara na legal itong sila Win Gatchalian, no? Ang sabi ng korte, walang standing. Kasi nga, ayaw ng korte maghimasok. Dahil sa totoo, gaya ng sinabi ko dun sa nauna nating broadcast, sa totoo lang, kami, nung panahon ni Chief Justice Davide, na si Chief Justice Davide ang ini-impeach, kami nagsampa ng kaso para pigilan yung proseso, nagwagi kami. Ang sabi ng Korte Suprema, pinagbabawal yung impeachment complaint na hinain nila Deputidoro laban kay Hilarion Davide. Pero yung mga panahon na yun, wala rin kaming personalidad kasi kami mga ordinaryong mamamayan. Pero kinilala nga kami bilang mga merong tinatawag na citizen standing, yung karapatan ng kahit sino mga ordinaryong mamamayan na idemanda ang gobyerno kapag kahit anong sangay ng gobyerno ay lumalabag sa saligang batas at sa batas. Ibig sabihin, iiwas pusoy ang Korte Suprema hanggat maaari kung ang desisyon niya ay magkakaroon ng impact doon sa desisyon ng mga taong may mandato. Kasi sa demokrasya nga ay dapat they defer to the will of those na hinalal ng taong bayan kesa doon sa appointed lamang. Pero alam niyo po, maski ang mga mahistrado ay walang mandato galing sa taong bayan, ang kanilang katungkulan naman ay itagulod ang pinakamataas na batas sa ating bayan, yan ang ating saligang batas. Sa totoo lang po, kaya tinatawag na co-equal branch ang judiciary, miski wala silang militar, miski wala silang mga armas, ay dahil ang kanyang kapangyarihan naman ay dahil tinataguyod niya yung katas-taasang batas sa ating lipunan, ang ating saligang batas. Kaya hindi dapat na palagi na lamang na mag-exercise ng judicial prudence ang ating Korte Suprema. Lalong-lalo na kung ang isang bagay ay, una, transcendental importance. Kapag kailangan napaka-importante ng issue at sa tingin ko naman ang Korte Suprema ay nagiging consistent na yung usapin kung ano talaga ang proseso na nakasaad sa saligang batas ay isang issue na involving transcendental importance.
At pangalawa, paulit-ulit na sinasabi ng hukuman na maski wala ng case or controversy, kapag ito ay po pwedeng maulit at umiiwas sa judicial review, o yung tinatawag na capable of repetition but evasive of judicial review, po pwede pa rin magdesisyon ang Korte Suprema. Pero ang suma total, bagamat itong issue involving transcendental importance at saka issue involving something na capable of being repeated and yet evasive of judicial review are kinikilalang exceptions, no? Or pagpapaliban, maliban doon sa rule na hindi dapat magdesisyon kung wala ng case or controversy, sa tingin ko, dapat magdesisyon pa rin ang Korte Suprema. Kasi nga, mauulit at mauulit muli yan. O ayan, parating na naman yung impeachment trial ni VP Sara. At gaya ng ating prediction, sinasabi na Luistro na yung number of votes daw na kinakailangan hindi dapat nakabase doon sa total members ng Senate. Bagamat yan ang nakasaad sa saligang batas, no? Na 2/3 of all members of the Senate. Pero dahil nauna nang sinabi ni Win Gatchalian na yung pagbabasihan ng mayorya ng quorum o di naman kaya pagbabasihan ng boto para sa Senate President ay hindi nakabase sa total na numero ng Senado, kundi yung numero lang ng mga senador na po pwedeng sumapi sa botohan. Gagamitin na naman nilang argumento yan. Dahil minsan na silang, sa tingin nila, nakalusot sila, no, na hinalal nila na Senate President si Win Gatchalian miski wala pa siyang 13 boto, no. So sa akin, ito talaga para lang maiwasan yung paulit-ulit na pangyayari kung ano ba talaga ibig sabihin ng all members of each house. Dahil yung all members, yan ba yung numero na nakasaad sa saligang batas o yung numero na po pwede lang bumoto? So kinakailangan mabigyan na ng linaw yan once and for all dahil nakikita natin yan nga ang naging issue dun sa pinag-uusapan nating sino ba talaga ang naging Senate President bago magkaroon ng 13 boto si Win Gatchalian. At ngayon, yan naman ang magiging issue kung ilang talaga yung boto na kinakailangan para mapakonvict at mapaalis si VP Sara dito sa impeachment trial ito. So by and large, sa totoo lang, umiiwas ang korte sa kahit anong collision course sa Kongreso dahil ang mga congressmen at saka pati na rin ang presidente merong mandato galing sa taong bayan. Pero importante naman na dahil sila nga po ang kanilang trabaho ay itaguyod ang saligang batas, wag naman silang mag-exercise ng prudence sa mga bagay na talagang involving transcendental importance o yung mga bagay na po pwedeng maulit hanggang hindi madesisyonan ng Korte Suprema. Well, ngayon nga po medyo bigo tayo dahil yung issue kung tama ba yung nangyari kay Tatay Digong hanggang ngayon walang resolusyon. And yet, mukhang nauulit ng muli. Dahil ayan na naman si Bato de la Rosa na sinasabi na wanted ngayon ng ICC, no? Pero hindi nga natin alam kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema na kung po pwede ba talaga silang mapadala sa dahig na hindi dumadaan sa lukad ng hukuman. Gayong Article 59 ng ICC ang nagsasabi na kinakailangan talagang dumaan. O pagkatapos kay Bato de la Rosa, ayan na naman si Bongo na di umano, meron na rin daw warrant of arrest. Pero ako po, wala pa rin akong konfirmasyon na nakukuha na merong warrant of arrest si Bongo at ako naman po kasi meron tayo mga sources, no, parehong sa The Hague at saka sa Pilipinas na nakapagsasabi. Ang katunayan po, nagtanong ako pero walang sagot. Kaya hindi ko po alam kung totoo yung balita kung meron na talagang warrant of arrest si Bongo. Pero yung kasong nakabinbing po na sinampan namin para kay Tatay Digong at yung petition mismo na hinahawakan ko para kay Congressman Pulong Duterte, sana po madesisyon na para magkaroon na ng kasagutan. Kung tama ba na ipadala sa dahig na hindi dumadaan sa lukad ng hukuman ang isang Pilipino. At syempre, yung mas importanteng issue, kung meron pa bang jurisdiction ng ICC, ngayong bumitiw na tayo sa pagiging miyembro ng ICC. Well, sana po meron kayong natutunan kahit pa paano dito sa maikling Spokes Hour natin. Pero tuloy na naman po ang lamierda namin sa aking mga bisita. So for now, ito po yung Spokes ng Bayan. Nagsasabi, thank you. Alright guys, no? Grabe na, patindi ng patindi. So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe our YouTube channel, MYN TV. And God bless everyone.